Mrs., pabagsak na po ang heartbeat ng isa sa mga bata. Kailangan na po nating mag-emergency CS. Nasaan po ang asawa niyo para pumirma? Nanginginig ang duguang kamay ni Gabriela nang hawakan niya ang cellphone. Sa ikasampung tawag niya kay Marco, hindi ang asawa niya ang sumagot, kundi ang boses ng kanyang biyenan. Sa kabilang linya, hindi ang tunog ng pag-aalala ang narinig niya. Umalingaw-ngaw ang pamilyar na kanta, ang pagklink ng mga mamahaling wine glass, at ang masiglang sigaw ng mga bisita. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang tinig ng kanyang biyenang si Doña Celia na buong galak na bumabati. Happy birthday, Bianca! Cheers para sa ating reyna ngayong gabi. Isang malamig na kaba ang bumalot sa buong pagkatao ni Gabriela. Mas malamig pa sa aircon ng delivery room, si Bianca. Ang matagal ng matalik na kaibigan ni Marco na laging naroon sa bawat family gathering. Ang babaeng laging pinupuri ni Doña Celia dahil sa yaman at ganda nito. Ngayong gabi ang kaarawan nito. At ang asawa niya, ang ama ng 3 sanggol na nag-aagaw buhay sa kanyang sinapupunan, ay naroon upang magdiwang. Halos pabulong na tikim ni Gabriela. Bawat pag-igting ng kanyang tiyan ay parang pinupunit ang kanyang laman. Si Marco. Kailangan ko si Marco. Pumutok na ang panubigan ko. Nag-hemorrhage ako. Kailangan niyang pumirma para sa operasyon. Tumahimik ng ilang segundo sa kabilang linya. Naramdaman ni Gabriela ang paglayo ng telepono at pagkatapos ay ang naiinis na boses ni Doña Celia. Gabriela, huwag mong sirain ang gabi ng anak ko. Ilang buwan pa bago ang kabuwanan mo, huwag kang mag-inarte dyan. Uminom ka ng gamot at matulog ka na lang. Napaka-desperada mo namang agawin ang atensyon ni Marco kahit sa isang gabing nagpapahinga siya mula sa trabaho. Mamatay ang mga anak ko. Tuot, pinatay ang tawag. Napatitig si Gabriela sa screen ng kanyang cellphone na unti-unting namatay. 7 taon. 7 taon niyang tinalikuran ang sarili niyang pangarap bilang isang magaling na software engineer. Siya ang umupo sa harap ng computer gabi-gabi hanggang madaling araw lumilikha ng mga source code. Nagdidisenyo ng bawat aspeto ng online learning platform na ngayon ay sikat na sikat. Siya ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanya mula sa wala. Binigay niya ang lahat ng kredito kay Marco upang maging kapuri-puri ito sa paningin ng mapanghusgang lipunan at ng ambisyosang ina nito. Para saan? Para sa pangakong magkakaroon sila ng isang masayang pamilya. Para sa pangarap na mamahalin siya ng buo at walang labis. Ngunit heto siya ngayon, nakahiga sa isang manipis na higaan ng ospital, nababalot ng sariling dugo, habang ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay nagdiriwang kasama ang ibang babae. Mrs., nataranta ang nurse nang makita ang sunod-sunod na pagbaba ng linya sa fetal monitor. Wala na po tayong oras. Masyado nang mahina ang tibok ng puso ng baby A. Kailangan na nating hiwain, kung hindi, mawawala silang 3. Wala ba talagang pamilyang darating? Isang mapait na luha ang tumulo mula sa gilid ng mata ni Gabriela. Ang sakit sa kanyang puson ay wala nang binatbat sa sakit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, tinanggap niya ang katotohanang wala siyang kakampi, wala siyang asawa, wala siyang pamilyang sasalo sa kanya. Ngunit mayroon siyang 3 anak na naghihintay na mabuhay. Gamit ang natitira niyang lakas, pinunasan ni Gabriela ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamakaawa, ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Akin na ang papel, nanginginig man, ngunit buo ang boses na utos ni Gabriela. Pipo, Mrs., delikado po. Akin na ang waiver. Ako ang pipirma para sa sarili ko at sa mga anak ko. Inabot sa kanya ng doktor ang clipboard. Wala sa ayos, nanginginig, at puno ng dugo ang kanyang mga daliri nang idikit niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ibinigay niya ang kanyang pahintulot. Kung sakaling may mangyari, inako niya ang lahat ng panganib. Ito ang unang pagkakataon na nagdesisyon siya nang hindi iniisip ang sasabihin ni Marco o ni Doña Celia. Habang itinutulak ang kanyang stretcher papasok sa operating room, nakatingin lamang si Gabriela sa nakakabulag na ilaw sa kisame. Ang huling naramdaman niya bago tumalab ang anesthesia ay ang malamig na talim ng scalpel sa kanyang balat at ang taimtim na panalangin na sana kahit isa man lang sa kanyang mga anak ay makita ang liwanag ng bukas. Isang mabigat at tuyong pakiramdam sa lalamunan ang gumising kay Gabriela.
Hirap niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang paligid, umaalingaw-ngaw ang regular na tunog ng heart monitor sa kanyang gilid. Amoy gamot. Amoy ospital. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang katawan, isang matalim na hapdi ang sumalubong sa kanyang ibabang tiyan. Nasa intensive care unit siya. Buhay siya. Agad na hinanap ng kanyang diwa ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa man siya makapagsalita para tumawag ng nurse, nakarinig siya ng mga pamilyar na boses mula sa labas ng siwang ng pinto ng kanyang kwarto. Nag-uusap ang mga ito sa mahinang tono, ngunit sapat na para marinig sa tahimik na pasilyo ng ICU. Doc, safe naman ang mga bata sa incubator, di ba? Mabuti naman. Boses iyon ni Marco. Walang bakas ng pag-aalala, tila nagtatanong lamang ng lagay ng panahon. May sumagot na lalaki, malamang ay abogado base sa tono nito. Oo, Marco, pero paano ang asawa mo? Critical pa ang kondisyon niya. Kung may mangyari sa kanya, huwag mong intindihin yan, mabilis at malamig na sagot ni Marco. Isang tunong, hindi pa narinig ni Gabriela sa buong 7 taon nilang pagsasama. Ang mahalaga ngayon, bilisan niyo ang pag-aayos ng mga papeles habang tulog pa siya. Kapag nagising yan, kailangan nasa pangalan ko na ang buong kumpanya. Wala na siyang silbi sa opisina at lalong wala siyang laban ngayon. Siguraduhin niyong mapapapirma natin siya sa transfer of shares bago siya makalabas ng ospital. Napatigil ang paghinga ni Gabriela, parang may malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa sugat ng kanyang operasyon. Hindi lang pala siya pinabayaan para magsaya kasama ang kabit. Plinano nila ito habang nakikipaglaban siya kay kamatayan upang buhayin ang 3 nilang anak. Ang asawa niya ay nasa labas ng pinto, naghihintay hindi upang alagaan siya, kundi upang pagnakawan siya. Kukunin nila ang nag-iisang pamana ng kanyang yumaong ama. Ang teknolohiyang ginugol niya ng dugo at pawis para itayo. Mariing ipinikit ni Gabriela ang kanyang mga mata, habang ang mga luhang puno ng hinanakit ay tahimik na umagos sa kanyang mga pisngi. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Pinipigilan ang anumang tunog ng pag-iyak na makawala sa kanyang bibig. Akala nila ay mahina na siya. Akala nila ay nanalo na sila. Ngunit hindi nila alam, sa mismong sandaling ito sa loob ng malamig na ICU, namatay ang Gabriela na handang magsakripisyo para sa pag-ibig at ipinanganak ang isang inang handang sunugin ang buong mundo, maprotektahan lamang ang kanyang mga anak. Amoy matapang na pabango ang sumalubong sa pang-amoy ni Gabriela bago pa man niya tuluyang imulat ang kanyang mga mata. Isang matamis at pamilyar na amoy ng bulaklak na mabilis nagpabura. Sa amoy ng gamot at alkohol sa loob ng ICU, naramdaman niya ang mabibigat na yabag palapit sa kanyang kama. Kasunod ang paghaplos ng isang malamig na kamay sa kanyang noo. Gabi, mahal ko, salamat sa Diyos at gising ka na, boses ni Marco. Basag, nanginginig, tila punong-puno ng pag-aalala. Kung hindi lang narinig ni Gabriela ang usapan sa labas ng pinto kanina, baka naniwala pa siya sa mga luhang pumapatak ngayon sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Gabi, bulong ni Marco habang hinahalikan ang kanyang buhok. Natrap ako sa meeting kasama ang mga foreign investors kagabi. Wala akong signal. Hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Wala akong kwentang asawa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, mas lalong nanunuot ang amoy ng pabango ni Bianca sa damit ni Marco. Mahigpit na napakapit ang mga nanginginig na daliri ni Gabriela sa manipis na kumot ng ospital nang marinig niya ang mga salitang, I love you, Gabi. Babawi ako. Wala siyang lakas para itulak ito. Wala siyang boses para isumbat ang katotohanan. Kaya sa halip na sumigaw, tipid siyang ngumiti. Isang maputla at walang kalaman lamang ngiti na nagkukubli ng pinakamatinding pandidiri sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay bumukas muli ang pinto. Pumasok ang kanyang biyenang si Doña Celia, nakasuot pa ng mamahaling alahas at nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang nakaratay na manugang. Walang kumusta. Walang bakas ng pag-aalala. Dumiretso ito kay Marco. Nakita ko na ang mga bata sa incubator. Mga lalaki, salamat naman at may tagapagmana na ang mga Villanueva. Pero masyadong maliliit at mahihina. Siguraduhin mong hindi tayo mapapahiya sa mga kaibigan natin,
kapag inilabas natin sila sa publiko. Napapikit si Gabriela. Buhay ng mga anak niya ang pinag-uusapan na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng makina. Ngunit para sa biyenan niya, isa lamang itong isyu ng hiya at reputasyon. Rinig na rinig ni Gabriela ang mahinang bulong ni Doña Celia kay Marco nang tumalikod ang mga ito. Kausapin mo na ang HR mamaya. Kailangan na nating ilabas ang memo na tatanggalin na siya sa Board of Directors dahil sa health reasons. Sabihin mo, hindi niya na kayang mag-isip ng maayos dahil sa postpartum depression. Kaya ipapasa niya sa iyo ang mga shares niya. Nang makaalis ang mag-ina, naiwang mag-isa si Gabriela. Doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang girot sa kanyang hiwa ay tila na doble. Ngunit ang pag-asang may natitira pa siyang kakampi sa mundong ito ay nabuhayan ng bumukas muli ang pinto at pumasok ang kanyang matalik na kaibigang si Liza. Umiiyak itong tumakbo palapit sa kanyang kama. Besh, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Nag-alala ako ng sobra nang mabalitaan ko ang emergency CS mo. Gusto sanang hawakan ni Gabriela ang kamay ng kaibigan upang humingi ng tulong. Upang isumbong ang lahat ng narinig niya tungkol kay Marco at Bianca. Ngunit natigilan siya. Napansin niya ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Liza. At higit sa lahat, nakita niya ang bagong sapatos at ang mamahaling limited edition na designer bag na nakasabit sa braso nito. Isang bag na nakita niyang ipinost ni Bianca sa social media kahapon lamang. Isang bagay na imposibleng mabili ng isang ordinaryong accountant na tulad ni Liza. Lalo na't baon ito sa utang dahil sa pagpapa-ospital sa ina nito noong nakaraang buwan. Utang na si Gabriela pa mismo ang nagbayad. Kasabay nito, nahagip ng mata ni Gabriela ang mabilis at lihim na pagpapalitan ng tingin ni Liza at ni Doña Celia na nakatayo pala sa labas ng salamin ng kanyang kwarto. Isang tingin ng magkasabwat bago umalis ang matanda. Gumuho ang huling haligi ng tiwala sa mundo ni Gabriela. Ang babaeng pinili niyang maging ninang ng kanyang mga anak. Ang itinuring niyang kapatid ay binenta siya sa mga taong gustong sumira sa kanya. Nakipagkasundo ito sa mga demonyo kapalit ng pera. Lihim na huminga ng malalim si Gabriela. Ibinaba niya ang kanyang kamay na balak sanang humawak kay Liza. Pagod pa ako, Besh, mahinang palusot niya. Itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Kailangan ko munang matulog. Nang makalabas si Liza dahil sa pagbabawal ng doktor sa mahabang dalaw, pumasok ang isang nurse na may hawak na isang malaking brown envelope. Mrs., may nagpadala po nito galing daw sa opisina ninyo. Urgent daw po kaya ipinahatid agad dito sa ospital. Walang lakas na inabot ni Gabriela ang sobre. Nang buksan niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, tumambad sa kanya ang isang formal na dokumento na may selyo ng kumpanyang siya mismo ang nagtayo. Ito ay isang Notice of Internal Investigation. Nakasaad doon na siya ay sinususpinde dahil sa natuklasang pagkawala ng 50 milyong piso mula sa kaban ng kumpanya. At siya ang pangunahing suspek dahil siya umano ang huling pumirma sa treasury clearance bago siya mag-maternity leave. Malamig ang simoy ng hangin mula sa aircon ng ospital. Ngunit mas nakakapanigang ang lamig na unti-unting bumabalot sa buong pagkatao ni Gabriela. Malalim na ang gabi. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor at ang paghinga ni Marco na natutulog sa sofa ng kanyang private room ang basag sa katahimikan. Kasalukuyang nakatitig si Gabriela sa kisame, mahigpit na nakakuyom ang kamay sa ilalim ng kumot kung saan nakatago ang gusot na piraso ng papel. 50 milyong piso, isang notice of investigation para sa kasong estafa. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang buong larawan. Hindi lang basta pagtataksil ang ginagawa ni Marco at ng pamilya Villanueva. Isa itong planadong pagpatay sa kanyang pagkatao, sa kanyang kalayaan, at sa kanyang karapatan bilang ina. Kapag nakulong siya, tuluyan nang mapapasaka nila ang mga bata at ang kumpanya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco sa ibabaw ng glass table. Gumawa ng maliit na tunog si Marco, kinusot ang mga mata, at mabilis na sinulyapan ang asawang nakahiga. Agad na ipinikit ni Gabriela ang kanyang mga mata, pinabagal ang kanyang paghinga, at nagpanggap na mahimbing na natutulog. Nang makasiguro si Marco na hindi siya nagising, maingat nitong kinuha ang telepono at mabilis na lumabas ng kwarto patungo sa madilim na pasilyo ng ospital. Dumilat si Gabriela. Wala siyang inaksayang sandali.
Kahit pakiramdam niya ay pinupunit ng buhay ang kanyang tiyan dahil sa sariwang hiwa ng cesarean section, pinilit niyang bumangon. Kumapit siya sa malamig na bakal ng kanyang IV stand. Iniinda ang bawat hapdi na tila sumasaksak sa kanyang laman. Dahan-dahan, walang anumang ingay, lumapit siya sa siwang ng pinto. Sa labas, madilim ang hallway. Nakatalikod si Marco, nakasandal sa pader, at halatang pilit na ibinababa ang boses, ngunit mababakas ang matinding inis. Adrian, pwede ba huminahon ka? Bulyaw ni Marco sa kausap sa telepono. Nasa ospital ako, baka may makarinig sa akin, si Adrian. Ang nakababatang kapatid ni Marco na kilala sa pagiging pabigat sa pamilya at lulong sa sugal. Narinig ni Gabriela ang garalgal at natatarantang boses ni Adrian mula sa speaker ng telepono. Paano ako hihinahon, kuya? Hinahanap na ako ng mga tauhan ng kasino. Papatayin nila ako kapag hindi ko nabayaran ang 50 milyon bukas. Kailangan niyo akong ilabas sa gulo na. To, ginamit ko ang corporate account natin. Kaya nga ginagawa na namin ng paraan ni Mama. Naiinis na sagot ni Marco, pilit kinokontrol ang galit. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang mag-alala. Inaayos na ni Liza ang lahat ng resibo at system logs sa accounting. Napatigil sa paghinga si Gabriela. Parang may pumalo sa kanyang batok. Si Liza. Nagpatuloy si Marco, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Si Gabriela ang sasalo nito, Adrian. Siya ang huling pumirma sa treasury bago siya manganak. Papalabasin natin na tinakas niya ang pondo para itago sa ibang bansa. Nabayaran na ni Mama ng malaki si Liza para i-forge ang pirma ni Gabriela sa mga backdated na tseke at ipitin ang mga peking ebidensya sa drawer niya sa opisina. Sisigurado ba kayong uubrayan, kuya? Paano kung mag-imbestiga ang mga pulis? Wala siyang laban, mapangutyang tawa ni Marco. Nasa ospital siya, bedridden, at kasalukuyan nating pinapalabas na baliw at may matinding postpartum depression. Sino ang maniniwala sa isang asawang may sira sa ulo? Kapag nakulong siya, sa akin mapupunta ang buong kumpanya at ang legal custody ng mga bata. Ligtas ka na, malinis pa ang pangalan ng pamilya natin. Kaya manahimik ka na at hayaan mo kaming tapusin ang trabaho. Nang makita ni Gabriela na ibinababa na ni Marco ang telepono, mabilis at tahimik siyang umatras pabalik sa kanyang kama. Subalit hindi siya humiga. Dumiretso siya sa loob ng banyo ng kanyang kwarto at dahan-dahang nilock ang pinto. Pagkasara ng pinto, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasalampak siya sa malamig na tiles ng banyo. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang isang malakas na hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Naduwal siya. Isang matinding alibadbad ang umakyat sa kanyang sikmura, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa labis na pandidiri sa mga taong nakapaligid sa kanya. Umubo siya ng umubo hanggang sa manghina. Yakap-yakap ang kanyang tiyan na nagsisimula na namang magdugo. Bumabakat ang pulang mantsa sa kanyang puting hospital gown. Masakit ang hiwa sa kanyang tiyan, ngunit mas nakamamatay ang sakit ng pagkakatraidor. Si Liza, ang babaeng itinuring niyang kapatid, noong na-stroke ang ina nito, si Gabriela ang nag-ubos ng ipon upang bayaran ang operasyon. Si Gabriela ang nagpasok sa kanya sa kumpanya. Subalit ang lahat ng kabutihang iyon, ang lahat ng utang na loob, ay tinumbasan ni Lisa ng pagtataksil kapalit ng pera at marangyang buhay na inialok ng mga Villanueva. At si Marco, ang lalaking minahal niya ng buong tapat, ang lalaking ipinagtanggol niya sa lahat ng taong humuhusga rito, ay handa siyang ipakulong at alisan ng karapatan sa sariling mga anak para lamang pagtakpan ang krimen ng isang sugarol na kapatid. Dahan-dahang tumingala si Gabriela sa salamin ng banyo. Nakita niya ang isang babaeng maputla, mukhang kaawa-awa at puno ng luha. Isang biktimang pinaglaruan ng tadhana at ng mga taong gahaman. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon, unti-unting natuyo ang kanyang mga luha. Ang panlulumo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim at nakakapasong galit. Patawad, bulong niya sa sarili. Patawad dahil naging tanga ka. Patawad dahil hinayaan mong tapakan kanila. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at naghilamos ng malamig na tubig. Kung gusto ng pamilya Villanueva na makakita ng isang babaeng baliw at mahina, pagbibigyan niya sila. Magiging pinakamagaling siyang aktres sa entabladong ginawa nila.
Ngunit sa likod ng telon, siya ang magsisilbing berdugo ng kanilang buong angkan. Tahimik siyang lumabas ng banyo at nagtungo sa kanyang personal na bag na nakatago sa ilalim ng cabinet. Kinuha na ni Marco ang kanyang main cellphone kanina, sa palusot na kailangan niyang magpahinga sa radiation. Ngunit hindi nito alam na laging may dalang backup phone si Gabriela, isang lumang modelo na ginagamit niya noon para sa pag-test ng mga mobile applications ng kumpanya. Binuksan niya ang telepono, walang contacts, walang social media. Memoryado niya ang kaisa-isang numerong kailangan niyang tawagan sa mga oras na ito. 2:00 ng madaling araw, nag-ring ang linya, 1 beses, 2 beses, hanggang sa may sumagot sa kabilang dulo, isang matanda, ngunit formal at malalim na boses. Attorney Reyes speaking. Si Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama, ang taong nag-iingat ng pinakamalaking lihim tungkol sa tunay na pag-aari ng teknolohiyang ginagamit ng kumpanya ni Marco. Napakapit ng mahigpit si Gabriela sa telepono. Ang boses ay paos ngunit kasing talim ng patalim. Tito, ako to si Gabi. Kailangan ko ang tulong nyo. Kukunin nila ang kumpanya at kukunin nila ang mga bata. Kinaumagahan, walang abiso o kumatok sa pinto bago pumasok ang mag-inang Villanueva sa private room ni Gabriela. Padabog na ibinagsak ni Doña Celia ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang mga pahina ng bank statements at mga audit report na may nakapulang marka na nagpapakita ng 50 milyong pisong kakulangan. Pirmahan mo yan, malamig at matalim na utos ng matanda. Ibinato nito ang isang itim na ballpen na mismong tumama sa kumot ni Gabriela. Ma, ano po ito? Panginginig ng boses ni Gabriela. Ang mga matay sinadyang gawing malaki at puno ng takot. Huwag ka nang magmaang-maangan, Gabriela, sagot ni Marco na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Nakahalukip-kip at may bakas ng pandidiri sa mukha. Nadiskubre ng accounting ang ginawa mong pagnanakaw bago ka manganak. Papunta na ito sa korte. Pero dahil ayaw naming madamay ang pangalan ng kumpanya at ng mga bata sa eskandalo mo, may alok si Mama. Itinuro ni Doña Celia ang isa pang dokumento sa ilalim ng folder. Isang deed of assignment. Ilipat mo ang lahat ng shares mo sa kumpanya kay Marco at pipigilan namin ang mga pulis na arestuhin ka. Ikaw na ang bahala kung paano mo patutunayan sa korte na baliw ka o may postpartum depression kaya mo nagawa ang pagnanakaw. Basta umalis ka na sa kumpanya at hayaan mo na sa amin ang mga anak mo. Parang bombang sumabog ang mga salita ng matanda. Kukunin nila ang kumpanya at ang mga anak niya. Dito na sinimulan ni Gabriela ang kanyang pinakamahalagang pagganap. Nagsimula siyang humagulgol ng malakas. Hinawakan niya ang kanyang buhok at ginulo ito, pinanlaki ang mga mata at pinilit ang sarili na mag-hyperventilate. Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kinuha, tili niya, ang boses ay basag na basag. Nagwala siya sa ibabaw ng kama. Sa kanyang panginginig, sinadya niyang itabig ang bedside table. Bumagsak ang tray ng kanyang agahan, nabasag ang baso ng tubig. Tumapon ang mainit na sabaw sa sahig. At nagkalat ang mga gamot. Huwag niyong kunin ang mga anak ko. Marco, tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Bakit niyo ako kinukulong? Umiiyak at halos mabaliw na sigaw ni Gabriela habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Marco. Ngunit mabilis na umatras ang lalaki na parang nakakita ng nakakadiring hayop. Ma, tingnan mo siya. Sinasabi ko na nga ba, tuluyan na siyang nasiraan ng bait dahil sa panganganak. Nandidiring bulong ni Marco habang pinapagpag ang kanyang pantalon. Napangiwi si Doña Celia. Nakakasuka. Wala talaga sa uring Villanueva ang babaeng yan. Tawagin mo ang nurse, patingnan mo sa psychiatrist. Hindi niya kayang pumirma ng kahit ano sa ganyang lagay. Saka na natin siya balikan kapag binigyan na ng pampakalma. Umiiling na lumabas ang mag-ina. Iniwan si Gabriela na nakakuyom at umiiyak sa gitna ng nagkalat na pagkain at basag na salamin sa sahig. Ngunit sa sandaling marinig ni Gabriela ang tunog ng paglock ng pinto, biglang tumigil ang kanyang paghagulgol. Ang kanyang nanginginig na balikat ay naging kalmado. Ang mga luhang umaagos kanina ay tila natuyo sa isang iglap. Walang bakas ng pagkabaliw sa kanyang mukha. Kumuha siya ng tissue at malamig na pinunasan ang mga peking luha at laway sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot at pakiusap, ay ngayon ay kasing talim at lamig ng yelo.
Sa laro ng pagiging biktima, ibibigay niya sa kanila ang isang buong pelikula. Makalipas ang isang oras, nang makatiyak siyang tapos na ang pag-ikot ng mga nurse, nagsuot si Gabriela ng isang malaking itim na hoodie at nag-face mask. Gamit ang pinto sa likod ng ospital na malapit sa laundry area, lihim siyang nakipagkita kay Atisha Reyes sa isang tahimik at abandonadong hardin ng ospital. Dumating ang matandang abogado na may dalang isang lumang leather envelope. Sa kabila ng katandaan, bakas sa tindig nito ang talas ng isip. Gabi, hiha, malungkot, ngunit matatag na bati ng abogado nang makita ang putlang mukha ni Gabriela at ang pag-iingat nito sa kanyang sariwang tahi. Tito, totoo ba? Totoo bang may laban pa ako sa kumpanya kahit pilitin nila akong pumirma sa share transfer? Diretsong tanong ni Gabriela. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Tumango si Atisha Reyes at binuksan ang sobre. Inilabas niya ang ilang mga lumang dokumento na namumutla na ang papel. Noong nabubuhay pa ang tatay mo, nakita na niya ang kakayahan mo sa paggawa ng software. Alam niya na darating ang araw na may magtatangkang kumuha ng pinaghirapan mo. Kaya bago siya namatay at bago ka pa kinasal kay Marco, ipinasok namin sa isang tagong holding company ang lahat ng source code, patent, at copyright ng buong education platform na ginawa mo. Napakunot ang noo ni Gabriela. Ibig sabihin, ngiti ni Atisha Reyes, ang kumpanya ngayon ni Marco, ang Villanueva EdTech na ipinagmamalaki niya sa buong mundo, ay isa lamang licensee. Wala silang tunay na pag-aari sa teknolohiya. Kailangan nilang magbayad ng royalty sa kumpanya ng tatay mo, na ngayon ay ikaw ang nag-iisang may-ari. Kapag binawi mo ang lisensya, babagsak ang kumpanya ni Marco sa isang araw. Papel lang ang hawak nila, Gabi. Ikaw ang may hawak ng susi. Naramdaman ni Gabriela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang alas na hinihintay niya. Ngunit hindi pa siya maaaring umatake ngayon. Tito, hindi ko muna pwedeng ilabas yan, seryosong sagot ni Gabriela. Nag-imbento si Lisa ng mga peking resibo at tseke para kasuhan ako ng estafa. Pinapalabas nilang ako ang nagnakaw ng pambayad ni Adrian sa sugal. Kapag inilabas ko ang totoong may-ari ng platform ngayon, gagamitin nila ang criminal case para ipakulong ako at kunin ang custody ng 3 bata. Tama ka, sang-ayon ng abogado. Kailangan muna nating makuha ang pruweba na si Liza ang pumeke ng mga dokumento at ang bank trail na magpapatunay na kay Adrian napunta ang pera. Hanggat wala yon, nakatali ang mga kamay natin. Matapos ang maikling pagkikita, mabilis na bumalik si Gabriela sa kanyang kwarto bago pa may makahalata. Hinubad niya ang hoodie at nagkunwari muling tulog sa kama. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig siya ng mahinang pagkatok. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Nina, ang executive assistant ni Marco. May dala itong isang maliit na basket ng prutas. Ma'am Gabi, gising po ba kayo? Mahiyang tawag ni Nina. Pinadala po ni Sir Marco, pampagood image daw po kung may makakita sa inyo. Nang umupo si Nina upang ilapag ang basket sa mesa, umangat ang manggas ng kanyang blouse. Biglang natigilan si Gabriela. Mula sa braso hanggang sa pulso ng babae, malinaw na nakabakat ang mga sariwang pasa at kalmot. Halatang pilit na tinakpan ng makeup, ngunit hindi nagtagumpay. Mabilis na ibinaba ni Nina ang kanyang manggas, ang mga matay puno ng hiya at takot. Sorry po, ma'am. Nauntog lang po ako sa pinto kahapon. Tinitigan ni Gabriela ang nakayukong assistant. Alam ni Gabriela ang ugali ng mga Villanueva. Hindi minsan na sinabunutan, sinigawan, at pinagbuhatan ng kamay ni Doña Celia ang mga empleyadong nagkakamali. At si Marco ay laging konsentidor. Sa sandaling iyon, nakita ni Gabriela ang solusyon sa kanyang problema. Para masira ang isang matibay na pader, kailangan mong humanap ng bitak mula sa loob. At si Nina ang bitak na iyon. Sino ang gumawa niyan sa'yo, Nina? Malamig ngunit puno ng autoridad na tanong ni Gabriela. Si Marco ba o si Doña Celia? Nanlaki ang mga mata ng assistant at napalunok ng laway. Halatang nanginginig sa takot sa tinig ng ginang na inakala ng lahat ay tuluyan ng nabaliw. Nanginig ang balikat ni Nina. Lalo siyang napayuko at mahigpit na pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Wala po ito, Ma'am Gabi. Aksidente lang po talaga. Aalis na po ako. Akmang tatalikod na ang assistant nang magsalita si Gabriela. Hindi na ito ang basag at baliw na boses kanina.
Isa itong tinig na malamig, matatag at tumatagos sa buto. Nina, alam kong ikaw ang gumawa ng paraan para pagtakpan ng hit-and-run case ni Adrian noong 1 taon. Parang napako ang mga paa ni Nina sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon, nanlalaki ang mga mata sa sobrang gulat. Nakita ko ang mga email bago ako mag-leave, patuloy ni Gabriela. Ang mga matay nakatitig ng diretso kay Nina. Ikaw ang inutusan ni Doña Celia na magbayad sa pamilya ng biktima para tumahimik. At alam kong ikaw din ang laging ginagawang pananggalang ni Marco kapag may pumapalpak sa kumpanya. Ma'am! Mayak-iyak na bulong ni Nina. Tumingin ito sa paligid, sinisiguro na walang ibang nakakarinig. Wala po akong choice, kailangan ko po ng trabaho. Kapag umalis ako, sinabihan ako ni Madam Celia na sisirain niya ang pangalan ko para wala na akong mapasukan. Bumuntong hininga si Gabriela. Naalala niya ang araw na pumasok si Nina sa opisina na maga ang pisngi dahil sinampal ito ni Doña Celia sa harap ng lahat ng managers dahil lang sa maling kape. Wala siyang ginawa noon dahil pilit siyang pinaniwala ni Marco na tough love lang iyon ng kanyang ina. Ngayon, naiintindihan na ni Gabriela ang matinding hiya at takot ng mga taong nasa ilalim ng pamilyang ito. Gusto mo bang makalaya sa kanila? Tanong ni Gabriela. Natigilan si Nina, isang katanungan na matagal na niyang pinapangarap ngunit walang sinuman ang nag-alok ng tulong. Paano po, makapangyarihan sila? At saka, akala ko po, tumingin si Nina sa mga basag na baso sa sahig. Akala ko po ay nabaliw na kayo dahil sa postpartum. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriela. Kung akala nila'y baliw ako, mas madali para sa akin ang kumilos. Nina, gagawin nila sa akin kung ano ang ginagawa nila sa'yo at mas malala pa. Ipapakulong nila ako para masalo ni Adrian ang kasalanan. At kapag nakuha na nila ang gusto nila, ikaw ang susunod na itatapon ni Marco. Lumapit si Gabriela at marahang hinawakan ang kamay ni Nina, saktong umiiwas sa mga pasa nito. Tulungan mo ako. Kailangan ko ng kopya ng bank statement ni Marco at system logs mula sa computer niya. Kailangan ko ng ebidensya na naglipat sila ng pondo patungo sa kasino bago pa nila i-forge ang pirma ko. Nanginig ng husto si Nina. Ma'am, papatayin ako ni Sir Marco kapag nalaman niyang kinuha ko ang files niya. Hindi niya malalaman, pangako ni Gabriela. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pumunta ka sa opisina niya habang nag-aayos siya para sa meeting mamaya. Alam ko ang password ng laptop niya, ang birthday ni Bianca. Kunin mo ang mga folders sa Drive D, ilipat mo sa USB at ibigay mo sa akin. Kapag natapos ito, pinapangako ko sa'yo, hindi ka na kailanman matatakot kay Doña Celia. Poprotektahan kita. Matagal na katahimikan ang namayani sa kwarto. Tinitigan ni Nina ang babaeng inakala niyang mahina. Ngayon, nakikita niya ang isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Huminga ng malalim si Nina at marahang tumango. Gagawin ko po, ma'am. Pagkaalis ni Nina, muling nahiga si Gabriela at inayos ang sarili upang ipagpatuloy ang kanyang palabas. Ngunit hindi pa man siya nakakapagpahinga, bumukas ang pinto at pumasok ang isang clerk mula sa billing department ng ospital. Mrs. Villanueva, medyo nag-aalang ang bati ng clerk. Pasensya na po sa abala pero kailangan po naming humingi ng update sa billing ninyo. Ang 30 sanggol ninyo ay nasa NICU, Neonatal Intensive Care Unit, at nangangailangan po ng advance deposit dahil mahal po ang maintenance ng incubators nila. Nang iswipe po namin ang credit card ninyo kanina, decline po ang lumabas. Nakablock po lahat ng personal accounts ninyo. Parang piniga ang puso ni Gabriela na block. Agad siyang kumuha ng cellphone para i-check ang kanyang mobile banking app. Error. Account frozen. Lihim siyang napakuyom ng kamao. Malinaw na utos ito ni Marco sa bangko, gamit ang posisyon nito bilang CEO at ang notice of investigation. Gusto nilang putulin ang lahat ng kanyang kakayahang pinansyal para tuluyan siyang sumuko. Mag-iisip ako ng paraan, mabilis na sagot ni Gabriela sa clerk, pilit na ngumingiti. Pabigyan niyo lang ako hanggang mamayang hapon. Sige po, Mrs., sagot ng clerk bago umalis. Saktong pag-alis ng clerk, pumasok naman si Liza. May dala itong isang bouquet ng bulaklak at nakangiti na tila walang anumang kasalanang ginagawa sa likuran ng kaibigan. Besh, kumusta na ang pakiramdam mo? Bati ni Liza. Agad na inilapag ang mga bulaklak. Nabalitaan ko ang nangyari kanina, kaya ako nag-leave para puntahan ka.
Ano ba kasing nangyari? Bakit ka raw nagwala? Tinitigan ni Gabriela ang pekeng ngiti ni Lisa. Ang babaeng ito na nakinabang sa kanyang pera noong nagkasakit ang ina nito. Ang siya ngayong nag-aayos ng mga pekeng dokumento para ipakulong siya. Ang pandidiri na naramdaman niya sa asawa ay halos pumantay sa galit na nararamdaman niya para sa kaibigan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ang tamang pagkakataon para maglatag ng patibong. Lisa! Nag-crack ang boses ni Gabriela, nagsimulang umiyak at nagmukhang kaawa-awa. Kailangan ko ng tulong mo. Naka-freeze ang lahat ng bank accounts ko. Hindi ko mabayaran ang incubator ng mga bata. Baka ilabas nila ang mga anak ko. Pwede mo ba muna akong pautangin? Babayaran kita kapag naayos ko na ang problema sa bangko. Nagliwanag ang mukha ni Liza, isang pagkinang ng tagumpay na hindi nakatakas sa matalas na paningin ni Gabriela. Naku, besh! Sagot ni Liza, nag-aalangan ng tono ngunit halatang nagpapanggap. Alam mo naman na marami rin akong utang dahil kay mama, di ba? Wala akong malaking halaga ngayon, pero teka. May dala akong mga dokumento mula sa opisina. Binuksan ni Liza ang kanyang designer bag. Ang bag na alam ni Gabriela ay galing sa suhol ng mga Villanueva at inilabas ang isang pamilyar na itim na folder. Alam ko na hindi ka pwedeng ma-stress, pero sabi ni Sir Marco, kapag pinirmahan mo raw itong deed of assignment at inamin mo na ikaw ang may sala sa nawawalang pondo, siya na ang bahalang magbayad sa lahat ng hospital bills ng mga bata. At hindi ka na rin daw makukulong dahil aayusin nila. Besh, baka ito na ang solusyon. Para sa mga anak mo na lang. Gustong duraan ni Gabriela si Lisa sa mukha. Ginamit pa talaga ang buhay ng mga anak niya para konsensyahin siya. Ang galing ng laro ng pamilya Villanueva, gagawa ng problema, at sila rin ang mag-aalok ng solusyon kapalit ng kaluluwa niya. Ngunit nagpanggap si Gabriela na nanginginig sa takot at pagkalito. Besh, hindi ako ang kumuha ng pera. Bakit ko aaminin? At kung pipirmahan ko yan, mawawalan ako ng karapatan sa kumpanyang pinaghirapan ko. Hinawakan ni Liza ang kamay ni Gabriela, isang malamig at makamandag na hawak. Besh, isipin mo ang buhay ng mga bata. Wala kang laban kay Doña Celia at kay Sir Marco. Ako na ang nagsasabi sa'yo, pirmahan mo na. Baka maging huli ang lahat. Huminga ng malalim si Gabriela, tila isinusuko na ang lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Liza. Gusto ko silang mabuhay, Liza. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Nakangiting iniabot ni Liza ang ballpen. That's the spirit, Besh. Dito ka pipirma. Nanginginig na inabot ni Gabriela ang ballpen. Inilapat niya ang dulo nito sa papel. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang tunay na pirma, gumawa siya ng isang malaking X na nag-umpisa sa kalagitnaan ng pangalan niya at pilit na nilampasan ang linya na tila ba nanginginig na bata ang nagsulat. Aayan, hikbi ni Gabriela, binibitawan ng ballpen na parabang napaso. Napakunot ang noo ni Liza. Besh, ang pangit ng pirma mo. Hindi ito tatanggapin ng bangko or ng board. Hindi ko kaya? Umiyak ng malakas si Gabriela, nagpapanggap muling hinihika. Nanginginig ang mga kamay ko. Natatakot ako, Liza. Ayoko na. Ayoko na. Nagwala siya ng kaunti, sapat upang magmukhang umatake na naman ang kanyang panic o depression. Natataranta, mabilis na tinago ni Liza ang dokumento sa folder. Sige, Besh. Ako na ang bahala. Kakausapin ko si Sir Marco. Magpahinga ka na muna. Mabilis na nagpaalam ang kaibigan. Halatang ayaw madamay kung sakaling dumating ang mga doktor. Nang makalabas si Liza, huminto si Gabriela sa pag-iyak. Nakangisi siyang nakatingin sa saradong pinto. Tiyak na hindi tatanggapin ng board ang maling pirma. At dahil nagmamadali ang mga Villanueva, hindi magtatagal. Kailangan nilang gumawa ng paraan. At doon papasok ang kasanayan ni Liza sa pamimeke. Ang kailangan na lang ni Gabriela ay maghintay at i-record ang susunod nilang pagkakamali. Paparating na ang gabi at handa na si Gabriela na salubungin ang dilim. Nakatitig si Gabriela sa maliit na digital clock sa gilid ng kanyang kama. 7:00 ng gabi. Bawat pagpalit ng numero ay parang mabigat na patak ng tubig na bumabagsak sa kanyang dibdib. Ito na ang oras na hinihintay niya. Ang oras kung kailan babalik si Nina mula sa opisina, kasama ang ebidensyang kailangan niya. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Wala itong dalang anumang bulaklak o pagkain, kundi isang masamang timpla sa mukha.
Agad nitong inihagis ang itim na folder sa ibabaw ng kama ni Gabriela. Ang parehong folder na dinala ni Liza kanina. Ano na naman bang drama to, Gabriela? Pasigaw na bungad ni Marco. Tiningnan ng legal department ang pinirmahan mo, isang malaking X? Ano, nag-iinarte ka na naman? Sinasabi ko sa'yo, wala kaming pasensya para sa mga laro mo. Napayuko si Gabriela. Mabilis na ibinalik ang maskara ng isang nanginginig at mahinang asawa. Marco, hindi ko kaya. Nanginginig ang mga kamay ko, natatakot ako. Garalgal ang kanyang boses. Nagpapanggap na papunta na naman sa isang panic attack. Tinitigan siya ni Marco na may halong pandidire at inis. Wala na akong pakialam kung nanginginig ka o kung nasisiraan ka na ng bait. Bukas ng umaga, babalik ang HR dito at sisiguraduhin kung maayos mong mapipirmahan yang dokumento. Dahil kung hindi, ipapahugot ko ang mga anak mo sa incubator at ipapaampon ko sa iba para hindi makita ang kahihiyan ng pagiging nanay mo. Ang salitang ipapahugot ay parang punyal na tinarak sa puso ni Gabriela. Ngunit bago pa siya makasagot o makapagpakita ng totoong galit, bumukas ang pinto. Pumasok si Nina, bitbit ang isang tray ng pagkain. Halatang nanginginig ang mga kamay nito nang makita si Marco na galit na galit. Ano yan? Bulyaw ni Marco kay Nina. Sir, hapon na po kasi. Baka po kailangan na ni Ma'am Gabi na kumain at uminom ng gamot. Nauutal na sagot ni Nina, hindi makatingin ng diretsyo. Napabuntong hininga si Marco, kinusot ang kanyang mukha sa labis na stress. Bahala ka sa buhay niya. Siguraduhin mo lang na hindi iyan mag-iingay. May pupuntahan akong dinner meeting. Babalik ako bukas para tapusin ang lahat ng ito. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Marco sa nakayukong asawa bago padabog na lumabas ng kwarto. Maging ang tunog ng kanyang sapatos ay puno ng kayabangan at kawalang pakialam. Nang makasigurong malayo na si Marco, napabuntong hininga si Nina at dahan-dahang inilapag ang tray sa bedside table. Walang sabi-sabi mula sa ilalim ng plato ng sabaw. Kinuha nito ang isang maliit na itim na flash drive at ipinatong sa ibabaw ng kumot ni Gabriela. Nagliwanag ang mga mata ni Gabriela. Agad niyang kinuha ang USB at itinago sa loob ng kanyang damit. Ma'am, nakuha ko po lahat, bulong ni Nina. Ang boses ay nanginginig pa rin dahil sa takot. Sinunod ko po ang sinabi niyo. Pinasok ko ang opisina ni Sir Marco habang kamiting niya ang PR team. Kinuha ko ang mga files sa Drive D, ang mga bank statements ni Sir Adrian na ipinadala ni Liza, pati na rin ang mga email thread ni Sir Marco kay Madam Celia kung paano nila planong ilipat ang mga pondo sa personal accounts nila bago pumutok ang skandal ninyo. Hinawakan ni Gabriela ang magkabilang balikat ni Nina. Sa unang pagkakataon ngayong araw, ngumiti siya ng totoo. Salamat Nina, hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo ngayon. Pinapangako ko, sisiguraduhin kong hindi ka idadamay ng mga pulis. Pulis? Napalunok si Nina. Ma'am, anong plano ninyo? Papanoorin kong gumuho ang mundo nila, malamig na sagot ni Gabriela. Pero bago yan, kailangan kong tapusin ang laro ni Liza. Dahil alam kong hindi titigil si Marco hanggat hindi ako napapapirma. At dahil alam nilang hindi ko yon magagawa, isa lang ang naiisip nilang paraan. Saktong pagkasabi ni Gabriela, tumunog ang telepono sa gilid ng kama. Ang ringtone nito ay para sa mga panloob na tawag sa ospital. Sinagot ito ni Gabriela. Besh, boses ni Liza mula sa kabilang linya. Nasa lobby ako ng ospital. Sabi ni Sir Marco, hindi raw natanggap ang pirma mo. Umaakyat na ako dyan. Ako na ang bahalang tumulong sa iyo mamaya. Napangisi si Gabriela. Ang bilis talagang kumagat sa patibong ng mga ahas. Sige Besh, hinihintay kita, sagot niya bago ibaba ang telepono. Bumaling siya kay Nina. Nina, kailangan mong umalis ngayon din. Huwag kang magpakita kay Lisa na nanggaling ka rito. Umuwi ka na at anuman ang marinig mo bukas sa balita. Huwag kang magpapakita sa opisina hanggang hindi ako tumatawag sa iyo. Tumango si Nina, takot man ay may nakikitang pag-asa sa kanyang mga mata. Mag-iingat po kayo, Ma'am Gabi. Nang makalabas si Nina, nagmadali si Gabriela. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Binuksan niya ang camera at inilagay ito sa video mode. Maingat niya itong isiningit sa pagitan ng malaking florera, ng bulaklak at ng tissue box sa ibabaw ng mesa. Eksaktong nakatutok sa ibabaw ng kanyang kama, kung saan nakalagay ang mga dokumento. Siningitan niya ng dahon
para tuluyang maitago ang lens. Pagkatapos, hinila niya ang kumot hanggang sa dibdib, pinagpawisan at nanginginig ang mga kamay, at nagsimulang umungol at magkunwaring inaatake. Nang matinding sakit sa tiyan at pag-ikot ng paningin, bumukas ang pinto. Pumasok si Liza, bitbit ang isang bagong itim na folder at ang kanyang designer bag. "Besh?" Nag-aalalang tawag ni Liza nang makita si Gabriela na namimilipit sa kama, nakapikit, at tila nahihirapang huminga. "Besh, anong nangyayari?" "Liza," garalgal ang boses ni Gabriela, pilit na inaabot ang kamay ng kaibigan. "Ang sakit ng tiyan ko, nahihilo ako. Hindi ako makahinga, parang hihimatayin ako." Umarte si Gabriela na tila nawawala ng malay, ang mga matay unti-unting pumikit habang pilit na humihigop ng hangin. "Besh? Hala? Tatawag ba ako ng nurse?" Natatarantang sabi ni Liza. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, sumulyap siya sa mga dokumentong nakapatong sa kama. Ang deed of assignment. Ang papel na kailangan ni Marco bukas ng umaga. Naalala ni Liza ang pinangako sa kanya ni Doña Celia. 5 milyong piso at pwesto bilang Chief Financial Officer kapag naipakulong si Gabriela at tuluyang nakuha ang kumpanya. Lumingon si Lisa sa pinto. Walang tao. Tumingin siya kay Gabriela na nakapikit at tila wala ng malay dahil sa gamot at sakit. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Binuksan niya ang folder. Kinuha niya ang isang blankong papel na nasa ilalim. Pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang pamilyar na ballpen na may manipis na dulo. Walang pag-aalinlangan, inilapit ni Liza ang dokumento sa liwanag ng lampara. Sa loob ng ilang segundo, sa mabilis at sanay na paggalaw ng mga daliri, maingat at perpektong ginaya ni Liza ang pirma ni Gabriela sa ibaba ng pahina. Isang pirma na ilang taon din niyang inaral bilang accountant ng kumpanya. "Sorry, Besh," bulong ni Liza sa sarili habang tinutuyo ang tinta. "Kanya-kanya lang tayo ng diskarte. Ang tanga mo kasi." Nang makasigurong perpekto ang forgery, itinago ni Liza ang folder sa loob ng kanyang mamahaling bag. Pagkatapos ay humarap siya sa pinto at nagkunwaring natataranta. "Nurse! Nurse! Tulong! Nahihimatay ang kaibigan ko." Habang sumisigaw si Liza at tumatakbo palabas ng kwarto para tumawag ng tulong, naiwang mag-isa si Gabriela sa kwarto. At sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumukas ang mga mata ni Gabriela. Walang luha, walang takot. Tanging isang malamig, mapanganib na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inabot ang florera. Kinuha ang nakatagong cellphone at pinindot ang stop button sa video. Nakuha niya ang lahat. Ang bawat paggalaw ng kamay ni Liza, ang pagpirma sa peking dokumento, at ang pagtatago nito sa bag. Kumpleto na ang mga armas niya, ang bank records mula kay Nina, at ang video ng pamimeke ni Liza. "Masyado kayong matakaw, Pamilya Villanueva," bulong ni Gabriela, hinahaplos ang USB at ang cellphone sa kanyang dibdib. "Tingnan natin kung paano kayo mabubusog sa sarili ninyong lason." Maliwanag ang sikat ng araw nang pumasok sa kwarto ang ilang sinag mula sa bintana. Ngunit kabaligtaran ito ng nararamdaman ni Gabriela. 8:00 ng umaga, ang araw kung kailan pinlano ng Pamilya Villanueva na tuluyan siyang ilubog. Kasalukuyang nakatingin si Gabriela sa isang maliit na salamin. Maputla pa rin ang kanyang labi at malalim ang mga mata, ngunit ang paningin niya ay matalas at matatag. Sa ilalim ng kanyang kumot, mahigpit niyang hawak ang cellphone na naglalaman ng video ni Liza at ang USB na ibinigay ni Nina. Nag-message na siya kay Ate Reyes bago pa sumikat ang araw. "Tito, kumpleto na. Hinihintay ko na lang ang susunod na galaw nila." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head nurse ng ospital. May kasamang 2 lalaking nakasuot ng pormal na barong. Hindi sila doktor. At sa likuran nila, may malamig na ngiti sa labi ay si Liza at si Adrian. Kusang napakuyom ang mga kamao ni Gabriela. Ngunit mabilis niyang niluwagan ang kanyang ekspresyon at nagkunwaring naguguluhan. "Liza, anong ginagawa niyo rito? Bakit kasama mo si Adrian?" Lumapit si Adrian, ang nakababatang kapatid ni Marco na may malaking utang sa kasino. Tila nabunutan ng tinik ang mukha nito, ngunit punong-puno ng kayabangan. "Ate Gabi, pumunta lang ako rito para makita ang sitwasyon mo. Nabalitaan ko kasing may mga bisita kang darating." Bago pa makasagot si Gabriela,
Lumapit ang isa sa mga lalaking nakabarong. Inilabas nito ang isang ID at isang opisyal na dokumento. Mrs. Gabriela Villanueva, ako po si Detective Ramos mula sa Criminal Investigation Department. May inilabas po na warrant of arrest laban sa inyo kahapon mula sa Regional Trial Court. Nagkunwaring nanlaki ang mga mata ni Gabriela. Umaatras palapit sa headboard ng kama habang yakap ang kanyang sarili. Warrant of arrest? Para saan? Paanong kaso po ng estafa at qualified theft? Malamig na basa ng investigador. Ayon sa reklamo ng kumpanyang Villanueva EdTech, napatunayan sa internal audit na kayo ang huling pumirma sa paglabas ng 50 milyong piso bago kayo nag-leave. Base na rin sa sinumpaang salaysay ng Chief Accountant na si Miss Liza Mendoza at sa mga tseke na naglalaman ng pirma ninyo. Tumingin si Gabriela kay Lisa. Nagpanggap itong nakayuko, pinupunasan ang walang luhang mga mata. Umarte bilang isang kaibigang nasasaktan, ngunit napilitang magsabi ng katotohanan. Sorry besh, paos na, kunwaring sabi ni Liza. Hindi ko pwedeng pagtakpan ang ginawa mo. Trabaho ko ang magbantay sa pera ng kumpanya. At nang makita ko ang mga resibo at ang pirma mo sa paglipat ng pondo sa mga offshore accounts, kailangan ko itong i-report kay Sir Marco. Gusto sanang tumawa ng malakas ni Gabriela sa galing ng pag-arte ni Liza. Kung hindi lang niya hawak ang video, baka naniwala siyang siya nga ang magnanakaw. Hindi ko ginawa yon, umiiyak na depensa ni Gabriela. Nagmamakaawa ang boses. Tumingin siya sa investigador. Sir, gawa-gawa lang nila yan. Bagong panganak ako, paano ko mananakaw ang ganyang kalaking pera? Mrs., seryosong sagot ng pulis. Bedridden pa po kayo kaya hindi namin kayo pwedeng pusasan at dalhin sa presinto ngayon. Pero simula sa oras na ito, nasa ilalim na kayo ng hospital arrest. Magtatalaga kami ng pulis sa labas ng kwarto ninyo. At ayon sa court order, hindi ninyo maaaring lapitan ang inyong mga anak. Ano? Nabigla si Gabriela. Hindi na ito arte. Ito na ang pinakakinatatakutan niya. Hindi. Mga anak ko yon. Hindi nyo pwedeng kunin ang mga anak ko. Ngumisi si Adrian at humakbang palapit, ang boses ay mababa at nanunuya. Batas ang nasusunod, Ate Gabi. Isang presong may kasong kriminal at may postpartum depression. Hindi ka fit para maging nanay. Inayos na ni Kuya Marco at ni Mama ang mga papel sa DSWD at sa korte. Sa sandaling mailabas ang mga bata sa incubator bukas, ididiretso sila sa mansyon namin. Kami na ang magpapalaki sa mga tagapagmana. Isang malamig na kaba ang umakyat sa dibdib ni Gabriela. Planado nila ang lahat. Ginamit nila ang warrant of arrest, hindi lang para siraan siya sa kumpanya, kundi para maging legal ang pag-agaw nila sa 3 sanggol. Gusto nilang tanggalan siya ng karapatan bilang ina para wala na siyang dahilan upang lumaban. Nagdilim ang paningin ni Gabriela. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakasandal sa kama. Ininda niya ang hapdi ng kanyang hiwa. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Wala na ang nanginginig na tinig. Tumingin siya ng diretso kay Liza, pagkatapos ay kay Adrian. Detective Ramos, kalmadong tawag ni Gabriela sa pulis. Isang tunong nagpapigil sa pagngisi ni Adrian. Maaari ko bang makita ang mga kopya ng tseke at withdrawal slips na sinasabi nilang may pirma ko? Nagkatinginan ang mga pulis, ngunit inabot din ng investigador ang kopya ng dokumento. Tiningnan ito ni Gabriela. Eksakto ito sa dokumentong nakita niyang pinirmahan ni Liza sa video kagabi. Perpekto ang panggagaya sa kanyang pirma. Binalik niya ang papel sa pulis. Pagkatapos, mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at ang black USB. Sir, bago niyo ipatupad ang hospital arrest ko, gusto kong formal na magsampa ng countercharge laban kay Miss Liza Mendoza para sa kasong forgery at falsification of public documents. At laban kay Mr. Adrian Villanueva para sa kasong grand estafa at money laundering. Natigilan ang buong kwarto. Nawala ang ngiti sa labi ni Adrian. Nanginig ang tuhod ni Liza. Anong pinagsasasabi mong baliw ka? Pulyaw ni Adrian, pilit tinatago ang kaba. Sir, huwag niyo siyang pakinggan. Sinasabi ko na sa inyo, may diferensya siya sa pag-iisip. May diferensya ba ang video, Adrian? Malamig na sagot ni Gabriela. Binuksan niya ang cellphone at pinindot ang play. Iniharap niya ang screen sa 2 investigador. Kahit walang malakas na tunog, malinaw na malinaw sa video na malapit ang anggulo. Nakita si Liza na kumukuha ng blangkong dokumento mula sa folder.
Tinitingnan si Gabriela na nagpapanggap na walang malay at ekspertong ginagaya ang pirma sa ibaba ng tseke bago ito itago sa kanyang designer bag. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Napasinghap siya, umatras, at napasandal sa pader. Ang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Hindi! Edited yan! Gawa-gawa lang yan! Pati ba ang CCTV sa hallway ng ospital kung saan pumasok ka kagabi na may dalang black folder, edited din? Nakangising sagot ni Gabriela. Hinarap naman niya ang pulis at iniabot ang USB. At nandito po, detective, ang kompletong bank transfer history at server logs mula sa computer ng asawa ko. Makikita niyo rito na ang IP address na naglipat ng 50 milyon papunta sa isang offshore account ay ginamit sa loob mismo ng opisina ni Marco. At ang account na nakatanggap ng pera ay nakapangalan sa isang VIP casino sa Macau, kung saan si Adrian Villanueva ay isang regular na player. Putang! Susugurin sana ni Adrian si Gabriela, ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 pulis. Relax, Mr. Villanueva, mariing babala ng investigador. Hinawakan ang braso ni Adrian bago bumaling kay Liza na ngayon ay tuluyan ng umiiyak sa takot. Liza, alam kong pinangakuan ka ni Doña Cilia ng pwesto at pera para ikulong ako. Mahinahon, ngunit nakakapasong wika ni Gabriela. Pero tatanungin kita ngayon bilang isang accountant na may lisensya. Sa tingin mo ba, tutulungan ka nilang magbayad ng abogado ngayon o iiwan ka nila sa ere para ikaw ang sumalo ng kasong forgery? Nanigas si Liza. Alam niyang tama si Gabriela. Ang pamilya Villanueva ay sanay na magtapon ng mga taong wala ng silbi sa kanila. Sir, nanginginig na luhod ni Liza sa harap ng pulis, sumabog na sa matinding takot. Inutusan lang po ako. Sinabi ni Doña Cilia na babayaran niya ang utang ko kapag ginawa ko yung pirma. Si Adrian po ang nakawala ng pera sa kasino, hindi si Gabi. Manahimik kang asong ulol, sigaw ni Adrian. Sinusubukang sipain si Liza, ngunit agad siyang pinusasan ng mga pulis. Sir, kasinungalingan yan. Doon na kayo magpaliwanag sa presinto, malamig na utos ni Detective Ramos. Tumingin siya kay Gabriela nang may paggalang. Mrs., hawak namin ang ebidensya nyo. Ipapawalang bisa namin ang warrant sa inyo dahil sa malinaw na frame-up. Kami na ang bahala rito. Habang pilit na kinakaladkad si Adrian, na nagmumura at si Liza na umiyak palabas ng kwarto, naiwan si Gabriela na nakatayo, humihinga ng malalim. Nagtagumpay ang unang hakbang. Wala nang kaso laban sa kanya. Ligtas na ang mga anak niya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang ulo ng ahas ay naroon pa rin. Mamayang gabi, magaganap ang malaking press conference ni Marco para ilunsad ang Villanueva EdTech bilang isang global company. Ang gabi kung saan ipagmamalaki nito ang teknolohiyang ninakaw nito sa kanya, habang kasama ang kabit nitong si Bianca at ang demonyang si Doña Cilia. Kinuha ni Gabriela ang kanyang bagong damit, hindi na siya magsusuot ng hospital gown. Oras na para bawiin ang trono na siya mismo ang nagtayo. Tila isang piyesta ang nagaganap sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Puno ng kumikinang na ilaw, mahahabang mesa na may mamahaling pagkain, at mga sikat na personalidad sa industriya ng negosyo. Ito ang pinakahihintay na gabi ng pamilya Villanueva, ang formal na paglulunsad ng Villanueva EdTech sa international market, kasabay ng anunsyo ng pagpasok ng mga bilyonaryong foreign investors. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marco, suot ang isang mamahaling tuksedo, nakangiti ng pagkalaki-laki habang kumikislap ang mga kamera ng media. Sa front row VIP table, nakaupo si Doña Cilia, suot ang kanyang paboritong brilyanting kwintas, taas noo at punong-puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Bianca, nakasuot ng isang pulang designer gown. Umaaktong parang siya ang lehitimong asawa at reyna ng gabi. Wala silang kaalam-alam na kasalukuyang nakakulong na si Adrian at si Liza. Ang tanging alam ni Marco, ayon sa text na ipinadala niya kay Adrian kanina bago mag-umpisa ang event, ay tuloy ang plano. Hindi na nakasagot ang kapatid dahil kumpiskado na ang telepono nito. Kinuha ni Marco ang mikropono. Tumahimik ang buong ballroom. Ladies and gentlemen, panimula ni Marco, ang boses ay nag-uumapaw sa kumpiyansa. 7 taon ang nakalipas, sinimulan ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Isang pangarap na mabigyan ng dekalidad na online education ang bawat Pilipino. At ngayon, dahil sa aking vision at pamumuno,
Handa na tayong sakupin ang buong mundo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Doña Celia at tumango sa mga foreign investors sa kanyang tabi. Ngunit hindi naging madali ang daan, pagpapatuloy ni Marco. Ibinaba ang tono ng boses upang magtunog malungkot at biktima. Marami ang nagtatanong kung bakit wala rito ang asawa kong si Gabriela, ang dati nating treasury head. Sa kasama ang palad, nakikipaglaban siya ngayon sa matinding postpartum depression na nagdulot sa kanya upang gumawa ng mga maling desisyon na halos ikabagsak ng kumpanyang ito. May mga napagasp sa audience. Ang media ay mabilis na nag-type sa kani-kanilang laptops. Si Bianca ay lihim na napangisi. Kaya bilang CEO at bilang isang asawang kailangang protektahan ang kinabukasan ng aking pamilya, mariing sabi ni Marco, "Ako na ang umako ng lahat ng shares niya. Ako na ang may buong kontrol sa teknolohiya para masigurong ligtas ang inyong mga investments." Isang masigabong palakpakan ang muling umalingaw-ngaw. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Handa nang tawagin ang mga investors para sa formal na contract signing na magpapasok ng daan-daang milyong piso sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa niya mabanggit ang pangalan ng unang investor, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Tumigil ang musika. Nagkagulo ang ilang bisita. "Anong nangyayari?" Inis na sigaw ni Doña Celia. Isang spotlight ang biglang bumukas sa likurang bahagi ng ballroom. Tumama ng diretso sa malaking double doors ng hall. Bumukas ang mga pinto. Bumungad si Gabriela. Hindi na siya ang maputla at umiyak na pasyenteng naka-hospital gown na iniwan ni Marco kaninang umaga. Nakasuot siya ng isang matikas na white power suit, tuwid ang buhok at may pulang lipstick na nagpapatingkad sa malamig at matalim niyang ngiti. Sa kanyang kanan ay si Attorney Reyes, may bit-bit na briefcase. At sa kanyang kaligtasan ay 2 uniformed na pulis at isang kinatawan ng court sheriff. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napabitiw siya sa mikropono, lumikha ito ng matinis na tunog, feedback, na umalingaw-ngaw sa buong hall. Napatayo si Doña Celia, nanginginig ang mga kamay habang nakaturo kay Gabriela. "Anong ginagawa ng baliw na yan dito? Guards, ilabas niyo siya, nakakahiya." Ngunit walang guard na lumapit. Ang mga security personnel ay pinigilan ng mga pulis na kasama ni Gabriela. Dahan-dahan at punong-puno ng awtoridad na naglakad si Gabriela patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat pagtunog ng kanyang heels sa carpet ay parang tiktak ng orasan patungo sa katapusan ng pamilya Villanueva. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatutok kay Marco ay mabilis na lumipat sa kanya. "Baliw?" Kalmadong tanong ni Gabriela nang makalapit sa unahan. Sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. "Kung baliw ako, Doña Celia, sino ang nagpakulong sa paborito mong anak na si Adrian? 2 oras na ang nakararaan." Ano?" Napahawak sa dibdib ang matanda, tila hihimatayin. "Sinungaling ka," hinarap ni Gabriela si Marco. Ang asawa niyang dati tinitingala niya, ngayon ay parang isang maliit na ipis na handa niyang tapakan. "Marco, ang ganda ng speech mo," sarkastikong ngiti ni Gabriela. "Vision mo, pamumuno mo, masyado kayatang nadala sa sarili mong kasinungalingan, kaya nakalimutan mo kung sino ang tunay na nag-code ng bawat linya ng programang ipinagmamalaki mo ngayon." "Gabriela, stop this nonsense." Bulyaw ni Marco, pilit tinatago ang matinding kaba. Binalingan niya ang mga pulis. "Sir, may warrant of arrest ang babaeng ayan para sa estafa. Bakit niyo siya hinahayaang manggulo rito?" "Wala nang warrant, Marco," madiing sagot ni Gabriela. "Dahil nasa presinto na si Liza, umamin na siya kung paano mo siya binayaran, kasama ng nanay mo, para pikein ang pirma ko at pagtakpan ang pagnanakaw ni Adrian sa pondo ng kumpanya papunta sa Macau Casino." Naging ugong ng mga bubuyog ang buong ballroom. Nagkatinginan ang mga foreign investors, halatang nadismaya at nagsimulang ibaba ang kanilang mga panulat. Napalunok si Marco. Pinagpawisan ng malamig. "Wala kang ebidensya. Sinasabi ko sa inyo, may sakit sa pag-iisip ang babaeng ito. Lahat ng intellectual property at shares ay nasa pangalan ko na." Ngumisi si Gabriela. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Tiningnan niya si Attorney Reyes. Tumango ang matandang abogado, binuksan ang briefcase, at inilabas ang isang selyadong dokumento mula sa korte. Iniabot niya ito sa court sheriff. Umakyat ang sheriff sa entablado at kinuha ang isa sa mga mikropono. "Mr. Marco Villanueva,
May dala po kaming injunction order mula sa Regional Trial Court, pati na rin ang cease and desist order mula sa Intellectual Property Office. Para saan yan? Nanginginig na tanong ni Marco. Para sa kumpanyang ipinagmamalaki mo, sagot ni Gabriela. Naglakad paakyat ng entablado at tumayo ng harap-harapan sa lalaking nanakit sa kanya. Kinuha niya ang isang kopya ng dokumento at itinaas para makita ng mga investors. Ang buong platform, source code, at copyright ng edukasyong ibinebenta niyo ngayon ay hindi pag-aari ng Villanueva EdTech. Ito ay pag-aari ng Reyes Innovations, ang kumpanyang itinatag ng tatay ko bago pa man tayo ikasal, at kung saan ako ang nag-iisang sole proprietor. Nanigas ang buong katawan ni Marco. Hindi totoo yan. Ako ang CEO. CEO ka lang sa papel bilang licensee, malamig na pambabara ni Gabriela. Isang lisensya na kinansela ko na simula pa kahapon. Ang kumpanya mo, Marco, ay isang walang laman na kahon. Wala kang teknolohiya, wala kang produkto, wala kang maibibenta sa mga investors na yan kundi ang kayabangan mo. Nang marinig ito ng mga foreign investors, agad silang tumayo at nag-walk out. Galit na galit dahil muntik na silang maglagak ng bilyon sa isang kumpanyang wala palang pag-aari. Teka, sir, huwag kayong umalis! Desperadong tawag ni Marco, sinusubukang habulin ang mga negosyante, ngunit hindi na siya pinansin ng mga ito. Bumagsak sa tuhod si Marco sa gitna ng entablado. Wala na ang kanyang bilyong pisong deal. Wala na ang kanyang kumpanya. Samantala, sa baba ng entablado, nagwawala si Doña Celia habang hawak siya ng mga pulis. Ma'am Celia Villanueva, pormal na wika ng isa sa mga pulis. Inaaresto namin kayo dahil sa kasong obstruction of justice at pagiging kasabwat sa money laundering at forgery na isinampa laban kina Adrian Villanueva at Liza Mendoza. Sumama po kayo ng maayos sa presinto. Hindi, bitiwan niyo ako. Mga hampas lupa kayo. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Sigaw ng matanda, nagpupumiglas at nakikipaghilahan. Tuluyang sinisira ang hiya at reputasyong pilit niyang pinangangalagaan sa harap ng mga kumikislap na kamera ng media na kumukuha ng video ng pag-aresto sa kanya. Si Bianca, nang makitang pabagsak na ang imperyo ng pamilya Villanueva at posibleng madamay siya sa iskandalo, ay pasimpleng inayos ang kanyang buhok, kinuha ang kanyang designer bag, at pasikretong naglakad palabas ng ballroom, iniiwan ang kanyang mahal na Marco nang walang paglingon-lingon. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-iyak ni Doña Celia at pag-ungol ni Marco na nakaluhod sa sahig, nakatayo si Gabriela ng buong giting. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at pagmamakaawa. Gabby, please, asawa mo ako. Ginawa ko lang to para sa future natin. Para sa mga bata. Nandidiring tinitigan ni Gabriela ang lalaki. Wala na siyang nararamdamang sakit. Wala nang pagmamahal. Isang matinding awa na lamang sa pagiging patay-gutom ni Marco sa kapangyarihan. Huwag mong gamitin ang mga anak ko, Marco, malamig na sagot niya. Pinatay mo ang pamilya natin noong gabing nasa delivery room ako at pinili mong magsaya kasama ng kabit mo habang ako ay nagmamakaawang iligtas mo ang buhay ng mga anak natin. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad pababa ng entablado, iniiwan ang pamilya Villanueva na lumubog sa sarili nilang kasakiman. Ang reyna ay nagising na at ang kanyang paghihiganti ay mas malakas pa sa anumang bagyo. Isang buwan matapos ang gabi ng press conference, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin para sa pamilya Villanueva. Ang dating pangalan na kasing kahulugan ng yaman at kapangyarihan ay naging pambansang biro at laman ng mga balita. Nakaupo si Marco sa gilid ng isang lumang kama sa isang murang motel sa Maynila. Hawak ang isang baso ng murang alak habang nakatitig sa maliit na telebisyon. Villanueva EdTech, opisyal nang nagdeklara ng bankruptcy matapos bawiin ng tunay na may-ari ng teknolohiya ang lahat ng karapatan nito. Ulat ng news anchor sa TV. Kasabay nito, nilitis na rin ang kasong money laundering laban sa mag-inang Celia at Adrian Villanueva. Ang dating bilyonaryang si Doña Celia nakita umanong nag-a-hysterical sa loob ng city jail matapos pagtawanan ng ibang mga preso dahil sa kanyang pagbagsak. Pinatay ni Marco ang telebisyon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na siyang kumpanya. Ang malaking mansyon nila ay kinumpiska na ng bangko, matapos nilang hindi mabayaran ang mga utang ni Adrian.
Ang nanay niya, na dati pinoprotektahan ng hiya higit sa lahat, ay araw-araw ngayong umiiyak sa selda, iniiwasan ng lahat ng kanyang mga mayamang kaibigan. At si Bianca, ang babaeng pinili niyang ipagdiwang sa araw na nasa bingit ng kamatayan ang kanyang mag-ina. Kinabukasan matapos ang press conference, nagising na lang si Marco na wala na ang lahat ng natitira niyang pera sa safety deposit box. Sumama na si Bianca sa isang banyagang negosyante patungong ibang bansa. Pati si Liza, na umaming inutusan lamang para pikein ang pirma ni Gabriela, ay tinanggalan ng lisensya bilang CPA. Ayon sa balita, nagtatrabaho na lang ito ngayon bilang kahera sa isang maliit na palengke sa probinsya. Laging nakayuko dahil sa matinding kahihiyan. Naubos ang lahat kay Marco. At ngayon, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagsisisi, iisang tao na lang ang naiisip niyang takbuhan. Kinahapunan, natagpuan ni Marco ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng isang tahimik na subdivision sa Laguna. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Nag-commute lamang siya suot ang isang gusot na polo at lumang maong. Sa harap ng isang puting gate ng isang maaliwalas na bahay, nag-ipon siya ng lakas ng loob at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa, bumukas ang gate. Lumabas si Gabriela. Kung noong huli silang nagkasama sa ospital ay maputla, mahina, at mukhang kaawa-awa ito, ngayon ay ibang-iba na ang babaeng nasa harap niya. Glowing at malusog si Gabriela. Suot nito ang isang simpleng puting bestida, maaliwalas ang mukha, at may payapang ngiti na hindi kailanman nakita ni Marco noong nagsasama pa sila. Nang makita siya ni Gabriela, hindi nawala ang ngiti nito, ngunit naging malamig at blangko ang kanyang mga mata. Walang galit. Walang gulat, tila isang estranghero lamang ang nakatayo sa kanyang gate. "Gabi!" garalgal na tawag ni Marco. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sementadong kalsada. Umiyak siya ng malakas, gaya ng pag-iyak ng isang batang nawala ng direksyon. "Gabi, patawarin mo ako," pagmamakaawa niya. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Gabriela, ngunit mabilis na umatras ang babae. "Nagsisisi na ako. Ginugulo na ako ng konsensya ko. Gabi, nawala na ang lahat sa akin. Nakakulong na sina Mama at Adrian. Iniwan na ako ni Bianca. Na-realize ko na ikaw lang pala. Kayo lang ng mga bata ang totoong nagmamahal sa akin." Kalmadong pinanood ni Gabriela ang pag-iyak ng lalaki. Sa loob ng 7 taon, ito ang sandaling inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng saya. Ang makitang lumuluhod at nagmamakaawa ang taong nanakit sa kanya. Ngunit ngayon, wala siyang naramdaman kundi isang matinding awa. "Marco, mahinahon, ngunit matatag na wika ni Gabriela. Hindi ka nagsisisi dahil na-realize mong mahal mo kami. Nagsisisi ka dahil wala na ang pera mo at wala ka ng ibang matakbuhan." "Hindi totoo yan," umiiling na sagot ni Marco, patuloy na lumuluha. "Si Mama ang nag-udyok sa akin na gawin yun sa'yo. Siya ang nagplano na kunin ang kumpanya at ipakulong ka. Nabulag lang ako, Gabi. Please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa pamilya natin, gusto kong makita ang mga anak ko." Bahagyang napailing si Gabriela. Kahit hanggang ngayon, sinisisi pa rin nito ang ibang tao sa sarili nitong mga kasalanan. "Wala ka ng pamilya rito, Marco," malamig na tugon ni Gabriela. Bawat salita ay parang yelong tumatarak sa puso ng lalaki. "Pinatay mo ang pamilya natin noong gabing nasa delivery room ako. Nung nagmakaawa ako na pumirma ka para mabuhay kami. Pero mas pinili mong uminom ng alak kasama ang kabit mo. Gabi, please, kahit tingnan ko lang sila. Karapatan ko yon, tatay nila ako." Eksakto sa sandaling iyon, mula sa loob ng bahay, umalingaw-ngaw ang halakhak ng mga bata. Isang masayang tunog ng mga sanggol na nakikipaglaro. Narinig din ang boses ni Nina, ang dating assistant na ngayon ay ginawa ng tagapamahala ng bahay at kumpanya ni Gabriela, na masayang kinakausap ang 3 sanggol. Parang dinurog ang puso ni Marco nang marinig ang mga anak na hindi man lang niya nahawakan mula nang ipanganak ang mga ito. Tumingin si Gabriela ng diretso sa mga mata ni Marco. Wala silang tatay na duwag. Wala silang tatay na kayang ipagpalit ang buhay nila para sa pera at kahihiyan. Mabubuhay ang mga anak ko ng punong-puno ng pagmamahal, nang hindi nakikilala ang pamilyang muntik, nang sumira sa kanila. Dahan-dahang humakbang papasok si Gabriela at hinawakan ang bakal ng gate. "Umalis ka na, Marco. Huwag ka nang babalik dito.
Gabi, hindi! Gabi, parang awa mo na! Ganting sigaw ni Marco, pilit na humahawak sa rehas. Ngunit walang pag-aalinlangang isinara ni Gabriela ang pinto. Clack! Ang tunog ng pag-lock ng gate ay ang huling tuldok sa kabanata ni Marco Villanueva. Naiwan siyang nakaluhod sa labas, humahagulgol sa harap ng saradong pinto, habang si Gabriela ay naglakad pabalik sa loob ng bahay nang hindi na lumilingon pa. 1 taon ang lumipas. Isang malaking banner ang nakasabit sa labas ng isang gusali sa probinsya. Reyes Educational Foundation, Free Learning for All. Nakatayo si Gabriela sa harap ng isang monitor, nakangiting pinapanood ang 2 dosenang mga bata na gumagamit ng libreng tablet na ipinamahagi ng kanyang kumpanya. Ginamit niya ang teknolohiya at kinita ng Reyes Innovations hindi para magyabang o magpayaman ng labis, kundi para tulungan ang mga anak ng OFW at mga single parents na walang kakayahang magbayad para sa online learning. Sa gilid ng kwarto, tumatakbo ang kanyang 3 malulusog at masiyahing mga anak na ngayon ay chubbier at masiglang nag-aagawan sa isang laruan. Agad silang sinalo ni Nina at mahinang pinagsabihan ng may pagmamahal. Lumapit ang isa sa mga bata, ang panganay na si Gabriel, at yumakap sa binti ng kanyang ina. Mama! Pinuhat ni Gabriela ang anak at mahigpit itong niyakap. Inaamoy ang pulbos sa leeg nito. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan sumisikat ang araw. Naisip niya ang lahat ng sakit, ang mga luha sa loob ng ICU, at ang pagkakatraidor ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Dati inakala niyang ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kakayahan nitong magsakripisyo para sa asawa at panatilihing buo ang pamilya, kahit na unti-unti na siyang nadudurog. Inakala niyang ang pagmamahal ay ang pananahimik habang tinatapakan siya ng iba. Ngunit natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa pinakamasakit na paraan. Hindi kailanman nasusukat ang halaga ng isang babae sa pagmamahal na ibinibigay ng maling lalaki. Nasusukat ito sa lakas niyang bumangon noong akala ng lahat ay tapos na siya. Nasusukat ito sa tapang niyang protektahan ang mga taong umaasa sa kanya. At higit sa lahat, nasusukat ito sa pagpili niyang mahalin at buuin muli ang kanyang sarili, sa panahong wala ng ibang gagawa nito para sa kanya. Ngumiti si Gabriela, hinalikan ng noo ng kanyang anak, at naglakad patungo sa panibagong umaga na siya mismo ang gumawa.